Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sana hindi po ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Idiniin ni dating ako Bicol Representative Zaldico si Pres Bongbong Marcos na nasa likod umano ng korupsyon sa flood control at iba pang infrastructure project ng pamahalaan. Aniya, nagpulong umano sina Pres Marcos o President Marcos at Budget Secretary Amina Pangandaman noong 2024 tungkol sa utos daw ng Pangulo na 100 billion budget insertion sa BICAM. Pinigilan din daw umano ni Leyte Representative Martin Romualdez si Zaldico na umuwi ng Pilipinas kasunod ng medical trip niya sa Amerika noong Hulyo. Matatandaan, nagbitiw ng maaanghang na salita si President Marcos laban sa mga sangkot sa korupsyon sa DPWH sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong parehong buwan. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ayon kay Zaldico, na naniniwala pa ako sa kanila noong una kaya hindi ako bumalik sa Pinas, pero hindi ko alam na ang ibig pala nilang sabihin na aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon ayon kay Ko, kung saan ginawa siyang poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. At ngayon, ilalabas na daw ni Ko ang lahat ng kanyang nalalaman at kung bakit siya ang idinidiin sa korupsyon na naganap sa bansa. Meron daw itong mga ebidensya, papeles na magpapatunay sa mga aligasyon kasama ang mga pangalan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kung mapapansin nyo na sa unang video kapatid na in-upload ni Ko sa kanyang FB page, mapapansin na parang ito ay nakat at ang una niyang sinabi ay nag-deliver sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Dito sinabi niya din na nagkaroon ng 100 billion insertion sa BICAM. Ginagawa niya lang naman ang mga inuutos sa kanya pero ngayon handa na si Zaldico na harapin ang lahat.
Mapapansin din na malaki ang pinayat ni Zaldico, malamang dahil ito sa stress at binabagabag siya sa lahat ng ginawa niya at lahat ng pinag-uutos sa kanya na hindi niya matanggihan. Ginamit din pala umano ng administrasyon ng buong resources ng bansa para tumahimik si Zaldico. May mga banta sa buhay nito na kapag nagsalita siya maaari siyang itumba. Ginagamit din daw umano siya para maging panakipbutas laban sa korupsyon. Dahil dyan, hindi siya mananahimik at ilalabas niya ang buong katotohanan, wika ni Zaldico. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Matagal na nahimik si Zaldico, matagal hindi humarap sa publiko. Pero ngayon, lumalim ang investigasyon sa bilyong-bilyong proyekto ng flood control. Napilitan na siyang magsalita at magbigay ng kanyang panig. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang sinabi na ginawa siyang scapegoat, ginawa siyang panakipbutas at ngayon daw ay handa na siyang ilantad ang lahat ng nangyari. Ayon kay Ko, hindi siya ang utak ng umano'y anomalya at may mga mas malalim pa raw o mas matataas na opisyal na dapat tingnan. Sabi niya pa, mismong may nag-utos umano sa kanya na huwag muna siyang bumalik sa Pilipinas at sinabing aalagaan daw umano siya. Isang pahiwatig na may mga taong gustong kontrolin ang sitwasyon para siya ang masisi habang ang tunay na nasa likod ay hindi mababanggit. Isa pa sa pinakamalaking punto na ibinato niya ay ang mga umano'y bilyong-bilyong flood control budget insertion na naisama sa 2024 budget. Sabi ni Ko, hindi daw malinaw kung bakit ganon kalaki ang inilaan at nang lumabas ang kontrobersya, bigla na lang siyang itinuro bilang responsable sa lahat. Sa kanyang tono at mga sinabi, malinaw na hindi siya papayag na siya lamang ang sisisihin sa isyu na ito. Ayon sa kanya, ilalabas ko ang lahat, mga pangalan, dokumento at kung sino talaga ang may hawak ng proyekto. Sa huli, ang tanong ng mga publiko ay simple lang pero mabigat. Sino ba talaga ang may kontrol sa bilyong-bilyong proyekto? Sino ang totoong responsable at bakit ngayon pa lang nagsalita si Zaldico? Habang patuloy na umiinit ang investigasyon, malinaw na hindi pa tapos ang kwento at kung totoo ang sinasabi ni Ko, mas malaki pa raw ang bahaging hindi natin nakikita. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon.
And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. Ang pangalawang inilabas ni Ko matapos ang kanyang video o ang sinasabi nating part 2 ay ang mga listahan na inutos daw umano ni Pang Marcos sa kanya na i-insert sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 100 billion pesos mga kapatid. Ganun kalaki. At ang mismong Facebook page ni Zaldico ang nagpost nito. Narito, basahin natin. Narito po ang listahan ng mga proyekto na inutos ni PBBM na i-insert sa 2025 budget na may kabuuang halaga na 100 billion pesos. Tara silipin natin. Meron itong 16 pages at lahat ng ito ay inutos daw sa kanya. So ayan kapatid, nakikita nyo naman, grabe, kung hindi ka pa rin galit, bakit? I-comment mo dyan sa comment section natin kung bakit hindi ka magagalit sa 100 billion insertion na ito. O ayan, eto pa, 16 lahat to kapatid ha, napakaraming pages nito, grabe. At lahat ng ito ay ang insertion na sinasabi ni Zaldico sa kanyang video. Lahat yan mga kapatid. Hindi lang yan, meron din itong video na pinost niya sa kanyang Facebook. O diba grabe? Yan lahat yan mga kapatid. 16 lahat ito mga kapatid at hindi alam kung lahat na ba ng ito yung sinasabi ni Zaldico. Pero kahit sinabi ni Zaldico ang lahat ng mga ito, hindi pa rin siya ligtas sa batas at maaaring may kaharapin pa rin siyang mga kaso. Yung mga tao naman na nagpoprotekta sa kanya, malamang malilintikan din dahil sa una pa lang alam na nila ang mga ito. Hanggang sa naabot ang issue na ito, sana naman masolusyonan na ang lahat ng problema sa bansa.